Sa muling pag-usbong ng kaguluhan sa Persian Gulf, tinarget ng Iran ng UAE, partikular ang mahalagang oil facility dito sa loob ng bansa, kasabay ang pagpasabog sa dalawang tankers na nasa karagatan ng Persian Gulf. Bakit nga ba madalas targetin ng Iran ang UAE, kahit hindi naman ito direktang umaatake sa Iran? Ano ang mas malalim na dahilan nito? Sa kabilang banda, 7 fast attack boats ng Iran ang pinulbos ng US habang nasa gitna ng isang escort operation sa Strait of Hormuz. Dahil sa pag-atake nito sa mga US warship. Paano ito nangyari? Ano ang motibo ng US sa operasyong ito? At gaano kadelikado ang sitwasyon ngayon sa Hormuz na maaaring sumabog sa mas malaking digmaan na lalong magpapahirap sa buong mundo kasama na ang Pilipinas? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos maglungsad ang Iran ng panibagong pag-atake na direktang nakaapekto sa UAE. Ayon sa opisyal na pahayag ng UAE, ang kanilang air defense systems ay agad na kumilos upang salagin ang isang sabayang pag-atake na binubuo ng 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles at 4 na drones. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang buwan na muling naglabas ng emergency alerts ang UAE sa kanilang mga residente. Indikasyon na muling lumalala ang sitwasyon kahit may kasunduan na sana ng tigil putukan. Bagamat nagtagumpay ang air defenses ng UAE na harangin ang karamihan sa mga paparating na armas, hindi lahat ay napigilan. Isa sa mga drones ang tumama sa isang mahalagang pasilidad ng enerhiya sa Fujairah Oil Industry Zone na nagdulot ng sunog at agarang pagresponde ng mga otoridad. 3 individual na pawang mga taga-India ang nasugatan ayon sa kumpirmasyon ng mga opisyal. Bagamat walang naiulat na nasawi, malinaw na ang target ng pag-atake ay hindi basta random kundi isang kritikal na bahagi ng energy infrastructure ng UAE. Mahalaga ang Fujairah sa kabuuang sistema ng langis ng UAE dahil ito ang nagsisilbing alternatibong daanan palabas ng langis sakaling hindi magamit ang Strait of Hormuz. Sa pamamagitan ng pipeline ng ADNOC o Abu Dhabi National Oil Company, kayang magpadala ng hanggang 1.8 milyon na bariles ng langis kada araw papunta sa Fujairah na hindi dumadaan ng Strait of Hormuz, kung saan ito ay iniluluwas papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyang sitwasyon na halos sarado ang Hormuz dahil sa tensyon militar, mas naging mahalaga ang papel ng Fujairah bilang backup route ng export ng langis ng UAE. Ayon sa Iran, ang pag-atake sa Fujairah ay konektado umano sa kilos ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang Iran na anumang galaw ng puwersang militar ng US sa naturang lugar ay ituturing nilang paglabag sa ceasefire. Sa kabilang panig, sinabi naman ng US na tumutulong sila sa pag-escort ng mga barkong na stranded upang makatawid sa strait. At ilang barko na ang kanilang natulungan. Dito pa lamang makikita ang malinaw na hindi pagkakasundo ng dalawang panig kung saan parehong nag-aakusa ngunit parehong tumatanggi sa mga aligasyon ng isa't isa. Dahil sa pangyayaring ito, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang UAE upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan. Inanunsyo ng Ministry of Education na ilipat sa distance learning ang lahat ng paaralan at universidad mula May 5 hanggang May 8. Bilang pag-iingat sa posibleng karagdagang pag-atake. Ipinapakita nito na hindi lamang militar ang apektado kundi pati ang normal na pamumuhay ng mga residente. Mariin ding kinundina ng UAE ang insidente. Tinawag itong isang mapanganib na eskalasyon at iginiit na may karapatan silang tumugon sa ganitong uri ng pag-atake. Kung tutuusin ayon sa mga eksperto, may kakayahan ng UAE na mag-retaliate kung nanaisin ito dahil isa ito sa may pinakamodernong sandatahang lakas sa rehiyon. Ang kanilang Air Force ay may higit sa 100 dedicated fighter jets na pangunahing binubuo ng higit kumulang 80 F-16 Desert Falcon at malaking bahagi ng Mirage 2000-9. May nakabinbin din silang order na 80 Dassault Rafale F-4 jets na inaasahang magpapalakas pa sa kanilang air power sa mga susunod na taon. Kung isasama ang iba pang support at training aircrafts, umaabot sa tinatayang 300 hanggang 500 ang kabuuang bilang ng military aircrafts ng UAE. Bukod sa Air Force, gumagamit din ng UAE ng mga advanced air defense systems tulad ng Patriot at THAAD na kayang sumalag ng ballistic at cruise missiles. Sa kanilang hukbong dagat, may mga modernong corvettes at patrol vessels na nakapwesto sa Gulf upang bantayan ang kanilang mga baybayin at shipping lanes. Samantala, ang kanilang hukbong lupa ay may modernong tangke tulad ng Leclerc main battle tanks kasama ang daan-daang armored vehicles at well-trained ground forces.
Tinatayang nasa higit 60,000 ang aktibong sundalo ng UAE na suportado ng makabagong surveillance at intelligence systems. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong kakayahan, nananatiling maingat ang UAE sa kanilang mga susunod na hakbang. Ang direktang pagganti laban sa Iran ay maaaring magdala sa kanila sa mas malawak na digmaan at posibleng magbigay pa ng mas malaking dahilan para sa Iran na palawakin ang kanilang mga pag-atake sa loob ng bansa. Sa kabilang banda, naglabas naman ng pahayag ang Iran na wala raw silang intensyon na targetin ng UAE, bagay na nagdudulot ng kalituhan dahil malinaw na ang tinamaan ay isang mahalagang pasilidad ng bansa sa Fujairah. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi aksidente kung bakit paulit-ulit na tinatamaan ng Iran ng UAE. Isa sa pangunahing dahilan ay ang malapit na ugnayan ng UAE sa Estados Unidos, lalo na sa usapin ng seguridad at operasyong militar sa rehiyon, at nagsisilbing mahalagang lokasyon para sa logistics, air operations at energy export systems. Dahil dito, itinuturing ng Iran na ang UAE ay bahagi ng mas malawak na stratehiya ng US, kahit pa hindi direktang lumalahok ang UAE sa opensibang operasyon. Isa pang mahalagang dahilan ay ang heograpiya. Ang UAE ay nasa mismong gilid ng Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Sa kontrol ng Iran sa strait, ginagamit nila ito bilang leverage o bentahe laban sa US at sa mga kaalyado nito. Kapag hindi nila kayang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng blockade lamang, ang susunod nilang hakbang ay targetin ang mga alternatibong ruta, at dito pumapasok ang Fujairah. Ang Fujairah ang nagsisilbing bypass ng UAE sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pipeline system na direktang nagdadala ng langis mula Abu Dhabi papunta sa naturang puerto. Kaya kahit sarado ang strait, nakakapag-export pa rin ng UAE. Dahil dito, ang pag-atake sa Fujairah ay hindi lamang simpleng military strike, kundi isang malinaw na hakbang upang putulin pati ang backup route ng langis na magpapalala sa kakulangan ng supply at magpapataas ng pressure sa mga bansang umaasa sa enerhiya mula sa Gulf region. Kapansin-pansin din na sa kabuuan ng gera, mas maraming missiles ang ipinadala ng Iran patungo sa UAE kumpara sa Israel. Ipinapakita nito na sa kasalukuyang yugto ng labanan, mas nakatuon ang Iran sa pagputol ng energy routes at pag-pressure sa mga bansang direktang konektado sa oil exports kaysa sa tradisyonal na military confrontation lamang. Ang UAE bilang sentro ng oil export at logistics ay naging mas strategic na target. Bukod sa mga pag-atake sa lupa, lumalawak naman ang operasyon ng Iran sa dagat. 2 oil tankers ang tinamaan sa paligid ng Hormuz na lalo pang nagpalala sa sitwasyon ng global shipping. Una, isang tanker na konektado sa ADNOC ng UAE ang tinamaan ng 2 drones habang dumadaan sa strait. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng pinsala sa barko ngunit walang naiulat na nasugatan sa crew at nanatiling ligtas ang lahat ng sakay. Ang insidenteng ito ay agad na kinundina ng UAE na tinawag itong malinaw na paglabag sa international law at isang anyo ng piracy na naglalagay sa panganib sa global energy security. Pangalawa, isang barkong pag-aari ng South Korea ang nakaranas ng pagsabog habang nakaangkla malapit sa UAE. Bagamat hindi detalyado ang lawak ng pinsala, kinumpirma ng mga ulat na nagkaroon ng sunog sa barko, ngunit ang pinakamahalagang detalye ay nananatiling ligtas ang crew. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng seryosong pag-aalala sa South Korea dahil direktang naapektuhan ang kanilang energy supply chain at maritime security. Dahil dito, nagsisimula ng pag-isipan ng South Korea ang posibilidad na sumali sa international escort missions upang protektahan ang kanilang mga barko habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, ang labanan na dati ay nakapokus lamang sa pagitan ng US at Iran ay unti-unting nagiging mas international kung saan mas maraming bansa ang maaaring madamay. Sa kabuuan, ang mga pag-atake na ito ay hindi lamang simpleng military action, isa itong malinaw na stratehiya ng Iran upang kontrolin ang daloy ng langis, pahinain ang ekonomiya ng mga kaalyado ng US at pilitin ang international na komunidad na makialam sa kanilang mga kondisyon. Ang mga galaw na ito ng Iran ayon sa kanila ay sagot umano sa inilulungsad ng Estados Unidos na operasyon na tinatawag na Project Freedom. Layunin nito na tulungan ang mga stranded na barko na makalabas sa Strait of Hormuz na halos sarado simula pa noong huling bahagi ng Pebrero matapos magsimula ang malawakang airstrikes ng US at Israel laban sa Iran. Ayon sa datos,
Tinatayang nasa mahigit 2,000 barko at humigit kumulang 20,000 seafarers ang naipit sa loob ng Gulf sa nakalipas na mga linggo. Kasama na rito ang mga Pinoy. Marami sa kanila ay hindi makaalis dahil sa panganib na pag-atake habang ang iba naman ay kulang na sa supply. Dahil dito, lumaki ang pressure sa iba't ibang bansa sa Estados Unidos upang gumawa ng konkretong hakbang para muling buksan ang ruta ng kalakalan. Sa ilalim ng Project Freedom, nagsimulang magbigay ang US ng military escort sa mga piling barko upang ligtas na makatawid palabas ng strait. Isa sa mga kumpirmadong kaso ay ang US-flagged vessel na Alliance Fairfax na matagumpay na nakalabas sa Persian Gulf sa tulong ng US military assets. Ayon sa shipping company na Maersk, naging maayos ang biyahe at walang nasaktan na crew na nagpapakita na posible ang ganitong operasyon kung may sapat na proteksyon. Para maisagawa ito, nag-deploy ang US ng mga warship kabilang ang mga guided missile destroyer kasama ang mga helicopter na ginagamit para sa surveillance at rapid response. Sa isang aksidente na kinumpirma mismo ni Donald Trump, sinabi niyang 7 Iranian fast attack boats ang kanilang tinamaan habang sinusubukang bantayan at protektahan ang mga barkong dumadaan sa strait. Ayon sa US military, tinangkang atakihin ng mga fast attack boat ang kanilang mga barko. Kaya ginamit nila ang attack helicopters tulad ng Apache upang targetin ng mga maliliit ngunit mas mabibilis na bangkang ito na karaniwang ginagamit ng Iran para sa harassment at hit and run attack sa dagat. Ang mga tinatawag na fast attack boats ng Iran ay bahagi ng kanilang asymmetric warfare strategy. Dahil hindi nila kayang tapatan ang laki at lakas ng US Navy sa tradisyonal na labanan, gumagamit sila ng maliliit, mabilis at mahirap targetin na sasakyang pandagat upang guluhin ang galaw ng kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita ng US na kaya nilang harapin ang ganitong taktika gamit ang air power at precision strikes mula sa kanilang helicopters. Gayunpaman, hindi ito kinumpirma ng Iran. Ayon sa kanilang state media, walang nawasak na fast boats at sa halip ay 2 cargo vessels ang tinamaan. Tinanggi rin ng Iran ang pahayag ng US na may mga warship silang malayang nakakatawid sa strait. Dito makikita ang patuloy na information war sa pagitan ng dalawang bansa kung saan parehong may sariling bersyon ng mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng mga pagtatalo, isang bagay ang malinaw, muling umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz matapos ang ilang linggong katahimikan. Ang Project Freedom ay hindi lamang simpleng humanitarian mission ayon kay Trump. Isa itong malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng US sa rehiyon at isang direktang hamon sa kontrol ng Iran sa strait. Kung magpapatuloy ito, posibleng magkaroon ng mas maraming engkwentro sa pagitan ng dalawang puwersa, lalo na kung magpapatuloy ang Iran sa kanilang pagbabanta na ituturing nilang paglabag sa ceasefire ang anumang galaw ng US military sa lugar. Sa puntong ito, ang Strait of Hormuz ay hindi na lamang isang ruta ng kalakalan. Isa na itong sentro ng posibleng direktang sagupaan ng dalawang makapangyarihang bansa. At habang dumarami ang barkong sinusubukang ilabas, at habang tumitindi ang presensya ng militar sa dagat, mas lumalapit ang posibilidad na ang limitadong tensyon ay tuluyang maging isang bukas na digmaan. Dahil dito ay nananatili pa rin ang presensya ng US sa rehiyon. Sa katunayan ay lalo pa nitong pinalakas ang presensya ng kanilang militar bilang paghahanda sa posibilidad ng mas malawak na digmaan. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 3 aircraft carrier strike groups ang nakadeploy sa Middle East. Isang antas ng deployment na hindi na nakita pa mula noong 2003 Iraq War. Kabilang dito ang USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln at USS George H.W. Bush na sabay-sabay na nagbibigay ng napakalaking firepower sa rehiyon. Ang 3 carriers na ito ay may kasamang higit sa 200 aircraft, kabilang ang F-18, F-35 at iba pang strike fighters at tinatayang 15,000 Marines na handang magsagawa ng malawakang operasyon anumang oras. Hindi lamang ito simpleng presensya, ito ay malinaw na indikasyon na nakaposisyon ng US para sa full-scale combat kung kinakailangan. Bukod sa mga carrier, tinatayang nasa mahigit 27 US Navy vessels ang kasalukuyang nasa rehiyon, kabilang ang mga guided missile destroyers, littoral combat ships at amphibious assault ships na may kakayahang mag-launch ng Tomahawk cruise missiles at magsagawa ng ground assault operations. Mayroon ding mahigit
10,000 karagdagang US troops, kabilang ang Marines at Special Forces units na nakastandby para sa boarding operations, coastal strikes at rapid deployment mission sa loob ng Gulf. Sa himpapawid, patuloy din ang pagdami ng US assets. May mga F-22 stealth fighter, refueling tankers, reconnaissance aircraft at daan-daang support planes na nakadeploy sa iba't ibang base sa rehiyon na nagbibigay sa US ng kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng mahabang panahon. At lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na mensahe. Hindi lamang pinoprotektahan ng US ang shipping lanes. Naghahanda ito para sa mas malaking laban kung sakaling tuluyang bumagsak ang ceasefire. Kasabay nito, lumalabas din ng mga ulat na may nakahandang contingency plan ng US sakaling muling sumiklab ang full-scale war. Ang paggamit ng bago nilang super weapon na tinatawag na Midnight Eagle, isang high-speed, hypersonic missile system upang mabilis na targetin ang critical Iranian military at energy infrastructure. Bagamat hindi pa ito opisyal na inilalabas, nag-request na ang US Central Command na aprobahan ang paggamit ng sandatang ito na ipinapakita ng ganitong uri ng plano na pinag-aaralan na ng US ang susunod na hakbang kung lalala pa ang sitwasyon. Sa kabuuan, ang deployment ng ganitong kalaking puwersa ay hindi ginagawa para lamang sa depensa. Ito ay isang malinaw na paghahanda. Isang posisyon kung saan anumang maliit na insidente ay maaaring mag-trigger ng mas malawak na digmaan. Sa kabilang banda naman ay may malinaw ding direksyon ng Israel pagdating sa Iran. Hindi lamang nila layuning pigilan ng Iran dahil sa puntong ito ay gusto na nila itong tuluyang tapusin bilang banta sa rehiyon. Kamakailan lang, inaprubahan ng Israel ang malaking pagpapalakas ng kanilang Air Force sa pamamagitan ng pagbili ng bagong mga squadron ng F-35 stealth fighters at F-15IA strike aircraft na aabot sa dose-dosenang bagong eroplano bilang bahagi ng mas malawak na plano para mapanatili ang kanilang air superiority. Ipinapakita nito na hindi sila naghahanda para sa depensa lamang kundi para sa kakayahang magsagawa ng long-range strikes kung kinakailangan hanggang sa loob ng Iran. Kasabay nito, nananatiling maingat ngunit nasa kritikal na posisyon ang UAE. Sa ngayon, pinipili nitong iwasan ang direktang pakikidigma, ngunit kung magkapatuloy ang mga pag-atake ng Iran sa kanilang mga pasilidad at teritoryo, maaaring mapilitan itong gumante gamit ang kanilang modernong Air Force at military assets. Kapag nangyari ito, lalawak ang saklaw ng labanan at hindi na lamang US, Israel at Iran ang sangkot. Magiging aktibong bahagi na rin ang UAE na magkapahirap lalo sa pagkontrol ng sitwasyon. Sa kabuuan, ang pagsabay ng tatlong bagay, ang agresibong postura ng Iran, ang paghahanda ng Estados Unidos at ang malinaw na intensyon ng Israel na tapusin ang banta ay nagpapakita na ang tigil putukan ay pansamantala lamang. Dagdag pa rito ang posibilidad na pumasok ang UAE sa direktang labanan kung mapipilitan, na lalo pang magkapataas ng tensyon sa buong rehiyon. Sa puntong ito, sapat na ang isang maling galaw upang sumabog ang mas malawak na digmaan. At kapag nangyari yun, ang epekto ay hindi na lamang sa gitnang silangan, kundi sa buong mundo, kasama na ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.